So, it's little Maureen. Nahinto sa paghakbang sa pasilyo ang dalaga sa lalaking nasa harap niya. Emil? But of course, nakangising wika ng lalaki. Sino pa ba? Sandaling napatanga ang dalaga, hindi niya akalaing gwapong lalaki ang stepbrother. He had grown into a handsome man. Si Emil ay hinagod ng tingin ng kabuuan niya at malisyosong ngumisi. You haven't changed except that you filled at the right places, Maureen. Why? I couldn't believe na ang sexy mo pala. Pinamulahan ng mukha ang dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya'y may lalaki lantarang pumuri sa kanya. Huwag lang titingin sa mukha mo ang sinuman. Anyone could have mistaken you for a beauty queen. Patuloy ni Emil na nagpabalik sa tamang pag-iisip ng dalaga. How stupid of her. Nasa isang saglit ay naisip na pinuri na siya ng lalaking ito. And you haven't changed either, Emil. Bastos ka pa rin. Binilisan niya ang lakad at nilampasan ito. Nakakadalawang hakbang pa lamang si Maureen nang hawakan siya sa braso ng binata. Hey, not so fast. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon ulit sa buhay niya, ay may dumantay na lalaki sa balat niya. She tried to control her gasp. Bitawan mo ko. Ngumisi si Emil. Shh. I can see na sa tagal ng paninirahan mo sa Maynila, ay walang lalaki nagkamaling pumatol sa'yo, Maureen. Mukhang ngayon ka palang nahawakan ng lalaki, and I can feel the excitement in your blood. Naningkit ang mga mata ni Maureen at bago pa nakaiwas ang lalaki ay isang sampal ang dumapo sa pisngi nito. Why, you! Gulat na sambit na lalaking dinama ang pisngi. Akmang hahawakang muli si Maureen, subalit mabilis na itong nakalayo at bumaba ng hagdan. Calm down, Emil! Si Matilda na sumungaw mula sa isang silid. Pati ba naman ang babaeng yun ay gusto mong patulan? Kumalma si Emil na hawak-hawak pa rin ang nasaktang pisngi. Kauna-unahang babaeng sumampal sa akin at pangit pa. Leave her, patuloy ni Matilda. May mas mahalagang bagay ka na dapat gawin at huwag mo siyang pag-interesan. You have plenty of woman. Parang isang tulad niya ipag-aksayahan mo ng panahon. You're right, Mom. Pero hindi mo ba napansin? The girl is sexy. Makinis ang pinong kutis at higit sa lahat, a virgin still. I'll bet on that. Ngumisi ito sa malisyosong paraan. And you know me, Mom. I like innocent. And live. Sarkastikong dugtong ni Matilda. Tumawa ng malakas si Emil. Paano mong papatulan si Maureen? Sa dinami-rami ng girlfriend mong magaganda? In the dark, I won't be able to see her face. At muling tumawa ang lalaki. Nagsalubong ang mga kilay ni Matilda. Pumasok ka rito at may pag-uusapan tayo. Muli itong bumalik sa silid kasunod ang anak. Parati kong nililinis ang silid mong ito, Maureen. Si Nana Lusing na inalis ang bed cover at tinago kong lahat ng mga laruan mong ibinili sa'yo ni Senyora Barbara. Matamis na ngumiti ang dalaga. Marami pong salamat, Nana Lusing, at lalo po ako nagpapasalamat sa pananatili niyo sa bahay na ito, kasama ng papa sa kabila ng iba ng pamilya niya. Bumuntong hininga ang matanda. Naipangako ko sa iyo, Maong Senyora Barbara, na hindi kami aalis dito, Maureen. Bumahid ang lungkot sa tinig nito. Itinaas ang kimon at nagpahid ng mga mata. Nitong nakaraang mga taon ay naisip kong patayuan na ng bahay ang kapirasong lupang ibinigay sa amin ng lolo't lola mo nang bubuhay pang mga to. Bakit po hindi niyo ginawa? Matatanda na kayo ni Tata Vener at hindi na dapat nagtatrabaho. Tutal naman ay napagkakalooban kayo ng papa ng pensyon. Kasama sa ipinapangako sa amin ni Senyora Barbara ang hindi ka iwan, Maureen. At nang umalis kay naisip kong umalis na rin kami mag-asawa. Lalo na't may ilang taon nang hindi ka naman umuuwi. Pero ang sabi ni Vener ay babalik ka pagdating ng takdang panahon. At ikaw nang magiging Panginoon ng buong asyenda. Banayad na natawa ang dalaga. Salamat po ng marami sa mga pagtingin niyo sa akin, Nana. Pero hindi po akong Panginoon ng asyendang ito kung hindi ang papa. Napalingon ng dalaga at si Nana Lusing sa tikim na nagmumula sa pinto. Papa, ibinigay pala sa ni Lusing ang luma mong silid, Maureen. Wika ni Ariston na marahang pinagulong ang wheelchair sa loob ng silid. Hindi ba maliit na ito para sa iyo, anak?
Sinulya pa nito si Lusing na magalang namang lumabas ng silid. Papa, hindi ba makakasama sa iyo ang lumabas ng silid? Bakit hindi niyo tinawag ang Tita Matilda o hindi kaya si Emil? Tumayo ang dalaga at siya na mismo nagtulak sa wheelchair ng ama. Tumiim ang mukha ni Ariston. Huwag mo nga mabanggit-banggit sa akin ng lalaking yon na wala nang ginawa kung hindi ang manghingi ng salapi. Galit na sagot ni Ariston. Si Matilda naman ay parating nasa bayan at nakikipagsosyalan sa mga kaibigan at kakilala. Isang buntong hiningang pinakawalan ng dalaga. Hindi kailangang sabihin sa ama na nakita niya sa leeg na Matilda ang choker ng Lola Barbara niya. Makakasama lamang ito sa kalagayan ng ama. Bukas iha ay sasamahan kitang mamasyal sa buong asyenda. Masiglang wika ni Ariston. Siguro naman na hindi mo pa nakalimutan ang pangangabayo iha. Hindi agad nakakibo ang dalaga. 4 na taon pa lamang siya'y pinaturuan na siyang mga bayo ni Doña Barbara at sa pagsapit niya sa edad 10 ay isa na siyang magaling na horsewoman. Subalit nang mamatay sa aksidente si Hilda ay iniwasan na niyang sumakay ulit sa kabayo. O ano iha, anong oras kitang ipapagising kay Lusing? Kung anong oras niyo gusto papa, sagot ni Maureen sa pilit na pinasiglang tinig. Nagkaroon na siya ng phobia sa pangangabayo mula noon pero hindi niya gustong biguin ang pagnanais ng ama na magkasama sila na hindi nito ginagawa noong araw. Gusto niyang bawiin ang mga panahong hindi sila magkasama. Pero hindi ba makakasama sa inyo yon? Manunod lamang ako iha. Sakay ng pesteng wheelchair na to. Naiiritang niyuko nitong silyang digulong. At sa simula na may hindi mo gugustuhing lumayo muna, di ba? Hating gabi na hindi pa makatulog si Maureen. Naninibago siya at namamahay marahil. Sa loob ng 8 taon ay ang silid niya sa dormitoryo ang nakasanayan niya. Tunog ng air conditioner ang naririnig niya at mga busina na nagdaraang mga sasakyan. Subalit sa oras na yon ay banayad na mga tikatik ng mahinang ulan ang naririnig niya. Ganon din ang pagaspas ng mga dahon ng nyug na hinihipa ng malakas na hangin at mga huni ng panggabing insekto. Maliban doon ay laganap ang katahimikan at malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na mga bintana. Ipinikit ng dalagang mga mata at nagpilit na makatulog. Nasa ganun siyang ayos nang may maulinagan siyang kaluskos sa bintana malapit sa kanyang ulunan. Nagmulat siya ng mga mata at pilit na pinakinggan ang kaluskos na papalapit. Wala sa loob na tiningala niyang bintana sa dilim ng gabi ay isang aninong na aninag ng dalaga na sumasampa sa bintana at kumislap sa dilim ang kung anong bagay na hawak nito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Maureen at mabilis na tumayot dinampot ang unan, bagay na nahawakan at binato sa anino na nabigla din. Hindi marahil inaasahang gising pa sa mga sandaling iyon ang dalaga. Mabilis na dumausdo sa bintanang mahiwagang panauhin. Ang dalagay mabilis na lumabas ng silid at tumakbo sa kahabaan ng pasilyo. Muntik na niyang mabangga si Nana Lusing na binuksan ng ilaw sa pasilyo. Maureen! Nana Lusing! Yumakap sa papungas-pungas pang matanda si Maureen. Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Naguguluhang tanong ng matanda. Bago pa makapagsalita si Maureen, ay siya namang paglitaw ni Matilda na nagsusuot ng roba. Anong nangyari? May taong pumanik sa bitana ko. Putol-putol niya sabi. Tumataas baba ang dibdib ng dalaga. Tao? Magkasabay pang ulit ng 2 babae. Tao na nalusing at may hawak siyang tila patalim. Nahihintakutang patuloy ng dalaga. Binato ko ng unan at bumagsak siya sa ibaba. Halika iha at tignan natin. Anila ng Lusing na akmang papasok sa silid subalit pinigilan ng dalaga. Tsak na nakatakbo na kung sino man ang taong yun na Lusing. Bumagsak ang tao sa unan lang. Baka naman nananaginip ka Maureen. Ani Matilda sa nababagot na tono. Itong unang gabi mo sa asyenda pagkalipas na maraming taon at naninibago ka. Natuon ang pansin ni Maureen sa pagitan ng mga balustre. Sa ibaba ay naroon si Emil na sawari kararating lang at naguhubad ng jacket na itim. Sumunod ang tingin ni Matilda doon. Siya namang pagbukas ng silid ni Ariston na pinagugulong ang silya patungo sa kanila. Ano sigaw ang narinig ko Matilda? Tanong nito sa pagak na tingin na mula sa pagtulog. Maureen, iha, anong nangyari? Nagsalubong ang mga kilay nito sa nakitang ayos ng anak na nakayakap pa sa matandang katiwala.
Tumaas ang mga kilay ni Matilda. May nakitang tao daw sa silid niyang anak mo at may hawak na patalim. Nananaginip, matabang nitong sabit pagkatapos ay tinanaw sa ibabang anak na pumapanhik. Saan ka ba galing, Emil? Madaling araw na? Gumising binata. Alam mo na ma'am, sa tabi-tabi lang. May nangyari ba at gising kayong lahat sa ganitong oras? Si Matilda ay nagkibit ng mga balikat at muling bumalik sa silid niya. Si Maureen ay mataman ng tinititigan ng lalaking pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang lahat. Alauna na halos, Emil. Bakit ngayon ka lang? Galit na tanong ni Ariston sa binata. Umilap ang mga mata ni Emil, biglang nailang. Galing ako sa girlfriend ko, Tito Ariston. Sa ganitong oras? Birthday niya, Tito. Naiilang na wika nito na humakbang na rin papasok sa sariling silid. Si Ariston ay binalingan ng anak. Totoo ba ang sinabi ni Matilda, Maureen? Banayad nitong tanong kay Maureen. I am sorry, Papa. Naabala kong pagtulog niyo. Siguro nga po'y nananaginip lang ako. Lumapit ito sa likod ng wheelchair ng ama, tinulak pabalik sa silid nito. Pagdating doon at inalalayan uling humiga. Magpahinga na kayo, Papa. Kung natatakot kang matulog mag-isay, magpasama ka kay Lusing sa silid mo, Maureen. Payo nito sa anak ng nasa pintuan ng dalaga. Alam kong naninibago ka sa katahimikan ng hasyenda. Isang marahang tango ang sinagot ng dalaga at maingat na isinarang pinto ng silid. Nasa dulong pasilyo pa si Nana Lusing nang lumabas siya at natanawan niya si Tata Vener sa ibaba ng hagdan. Wala sa loob na bumaba ang tingin ni Maureen sa sahig at putik ang nakita niya sa bakas ng sapatos patungo sa silid ni Emil. May kung anong kabat hinala na pumasok sa dibdib ng dalaga. Bagaman ang pag-uwi ng binata ng 10 oras ng gabi ay tila normal na sa mga kasambahay. Halika na ulit sa silid mo, Maureen. Inakay nitong dalaga papasok ng silid at binuksan ng ilaw. Si Maureen ay nag-aatubili pa ring nilinga ang loob ng silid at pagkatapos ay nanungaw. Pulos kadiliman ang nakikita niya sa labas. Isasara ko mga bintana, iha. Total napakalamig naman. Ewan ko ba naman sa'yo at iniwan mong kalahating bukas ng bintana, gayon nagtitikatik. Tuluyang isinara ng matanda ang 2 bintana. Umupo sa gilid ng kama niya si Maureen at tumingin sa matandang babae. Nana Lusing, hindi po ako nananaginip. Ang totoo po niya na hindi pa naman po ako nakakatulog kahit sandali. Totoong may taong gustong pumasok sa silid ko. Si Nana Lusing ay hindi kagad nagsalita at inaninag ang mukha ng dalaga. Natitiyak mo ba, Maureen? Bakit po ako magsisinungaling, Nana Lusing? Aniya sa naguguluhan tinig. Sa kabila ng marahang ulan ay nararamdaman kong parang may umuusad sa bintana. Isang buntong hiningang pinakawalan ng matanda. Nanilingon ang mga bintanang kapis. Kung magnanakaw naman ay umiling ang matanda. Sa loob ng maraming taong paninilbihan nito sa asyenda ay wala pang kasong may pumanhik ng magnanakaw sa loob ng malaking bahay. Natitiyak kung may hawak siyang patalim, Nana Lusing. Nahihintakutang patuloy ng dalaga na parang biglang gininaw. Balak niya akong hindi niya maituloy ang gustong sabihin at pinanginigan. Sino naman ang gustong gumawa sa'yo ng ganoon, Maureen? At bakit niya gagawin? Isang buntong hininga pinakawala ng matanda. Hindi naman sa hindi ko gustong maniwala, anak. Pero sa kabila ng maraming mga krimen na nagaganap sa ibang lugar ay tahimik itong lugar natin. Walang maisagutan talaga doon. Sino ang lalaking nagtangkang pumasok sa silid niya? Balak ba nitong patayin siya? Kung ganun nga, bakit? Siya man ay naguguluhan sa nangyari. Hindi kaya nananaginip nga lang siya? Maaaring nagsisimula pa lang siyang matulog at nananaginip na kaagad at naalimpungatan. Nilingan niya ang mga unan, kulang ng isa at natiyak niyang nasa ibaba yun. Pero tulad nga ng naisip niya, naalimpungatan siya at pinatuyon sa bintana. Isa sa mga silid sa malaking bahay na yon ay nakatitig sa kisaming aninong nagtagkang pumasok sa silid ni Maureen. Kailangan mong mamatay, Maureen. Sa lalong madaling panahon. Kailangan. Sumampa ka na, Maureen. Ganyak ni Tata Vener sa dalaga pagkatapos lagyan ng sadal ang kabayo. Sige na, iha, mabait na kabayo yung binigay sa'yo ni Vener. Hindi ka ihuhulog niyan. Susog naman ni Ariston sa anak. Inikot ng dalaga ang tingin sa mga nasa paligid. Si Nana Lusing na nasa likod ng silyang digulong ni Ariston ay nagbabadya ng encouragement ang mukha.
Nararamdaman ni Maureen ang paglitaw ng pawis sa noo at ang panlalamig ng buong katawan. Pinuno muna niya ng hangin ang dibdib at sumampa sa kabayo. Nang nasa ibabaw na siya, ito'y gustong manigas ng katawan subalit sige si Ariston sa paghikayat na kaya niya. Alanganin niyang tinapik ng marahan ng hayop na agad namang lumakad na ikinabigla pa niya. Nahihintakutan dinaklot niya ang renda. Isang tawa ang pinakawalan ni Ariston. Nakita mo na, Maureen, kaya mong mga bayo tulad nung maliit ka pa lang. Sikapin mong paglabanan ang takot. Utos nito na ginawa naman ni Maureen upang paluguran ng ama. Pilit inaalis sa dibdib ang matinding takot at kaba. Ang balak niya sa paligid-ligid lang ng bahay siya magpapaikot-ikot. Hindi niya magagawang patakbuhin ng kabayo. Paano kung ihulog siya noon tulad na nangyari sa mama niya? Subalit sigaw ni Ariston na nagpabago sa pasya niya. Patakbuhin mo kabayo, iha! Nakatawag sigaw nito. Anong silbi ng pangangabayo kung hanggang dito ka lang? Hindi malaman ni Maureen ang gagawin. Nasa mukha ng amang pagnanais na mapagtagumpayan niya ang phobia. Sa nakalipas na maraming mga taon ng buhay ni Maureen, ngayon lamang sila naging malapit na mag-ama. Hindi niya gustong biguin ito. Butil-butil ang pawis na sumungaw sa noon niya. Nalalamig ang mga kamay niya at pinagpapawisan. Ganoon pa man, ay marahan niyang pinatakbo ang kabayo palayo. Nauulinagan pa niya ang nagagalak na tawa ng ama. Bagaman natatakot pa rin ay nagagawa na niyang ikalma ang sarili. Hindi kailangan patakbuhin niya ng mabilis ang kabayo. Hindi nagtagal ay nasa gitna na ng asyenda ang dalaga. Pinasyalan niyang kuprahan at natutuwang pinanood ang mga tauhan. Ang ibang matatandang nasa asyenda ay nakilala siya at kumuway. Hanggang sa makarating siya sa bahaging wala ng mga tauhang nagtatrabaho. Isang taong nahagip ng tanaw ng dalaga sa hindi kalayuan. Nakakabayo at nakasunod ang tingin sa kanya, bagaman hindi umaalis ng kinaroroonan. Kinakabahang ibinalik ng dalagang kabayo sa pinanggalingan. Nang lumingon siya'y wala na doon ang tao. Napailing si Maureen, nagiging paranoid siya. Marahil ay isa lamang yun sa mga tauhan ng asyenda at curious siyang pinapanood. Pagdating sa malaking bahay ay kinalimutan na ng dalaga ang pangyayaring iyon. Pumanhik siya sa silid upang ibalita sa amang tuluyan ang nawalan takot niya sa kabayo nang marinig niyang malakas na tinig ni Matilda. Dumating lang ang anak, may nakalimutan mo nang may asawa ka, Ariston. Ang tita Matilda niya na nagpahinto sa kanya sa pagpasok sa silid ng ama. Allowance ng bahay ang hinihingi ko sa'yo, panggastos natin. Kung hindi ka nagiging maluhi, sobra-sobrang allowance na binibigay ko sa'yo, Matilda. Ganon din sa anak mo. At wala akong pera, maintindihan mo sana. Walang pera? Ngayon lang kita naringgan na walang pera, Ariston. At imposibleng sinasabi mo. Please, Matilda, pagpasensyahan mo na muna ako. Maaari ba? Nakikiusap ang tinig nito na tila hapong-hapo. Padabog na lumabas ng silid si Matilda at pabagsak na isinarang pinto sa likod nito. Nagulat pa ito nang mabungaran sa labas si Maureen. Nakikinig ka ba sa usapan naming mag-asawa? Angil nito sa kanya. Yan bang natututunan mo sa pribadong kolehiyo sa Maynila? Hindi ko intensyong makinig. May sasabihin sana ako sa papa nang marinig kong boses mo. Matalim na humugot ng hininga si Matilda at takmang tatalikuran na lamang si Maureen nang magsalita ang dalaga. Gusto kong itanong sa'yo kung bakit suot mong kwintas ng lola kahapon dumating ako dito, Tita Matilda. Nahinto sa paghakbang ang babae at alanganing lumingon. Ibinigay ba yun sa'yo ng papa? Ibinigay ng papa mo sa akin ng kwintas, Maureen. Angil ang babae. Hindi ko isusuot kung hindi. Itanong mo sa iyong ama. Pagkasabi nun ay galit na tumalikod ang babae. Hindi kailangang sabihin kay Maureen na pinilit niya si Ariston na isuot iyon. Kung maaari nga lang sana niyang ipagbili ang antikong alahas ay ginawa na niya. Ikatlong gabi ni Maureen sa asyenda at nagmulat siya ng mga mata nang maramdamang may tao sa silid niya. Mabilis na inabot ang ilaw na lampshade, subalit agad na may tumakip sa bibig niya. Ubos lakas na nagpumiglas ang dalaga at ginamit ang tuhod upang itapat sa pagitan ng mga binti ng lalaki at tinuhod to. Bumitaw ang lalaki na milipit, mabilis na tumayo ang dalaga. Tinakbo ang switch ng ilaw at binuksan to. Emil? Muntik mo na ako mapatay, you bitch! Hiyaw nito bagaman hindi gaano nilakasan ng tinig. Anong ginagawa mo sa silid ko? Naningkit ang mga mata niya sa galit. Marahil ikaw din ang lalaking nagtangkang pasukin ako dito. Nung unang gabi ko, isusumbong kita kay papa.
Akmang lalabas ang dalaga nang mapigil na sinasabi ng binata. Go ahead, isumbong mo ko sa Tito Ariston nang mamatay ng papa mo. Isang atake pa, Maureen. Hamon nito na ikinatulos ng dalaga sa kinatatayuan. Humarap siya sa lalaki at sumandal sa dingding. Lumabas ka ngayon din, Emil, bago ako makalimot sa sarili ko. Banta ni Maureen sa nag-aapoy ng mga mata. Kung pagbibigyan mong nais kong mangyari, natitiyak kong makakalimot kang totoo sa sarili mo, Maureen. Malisyosong wika nito sa kabila ng nararamdaman pang sakit sa harapan. I know you're dead curious about it, so why don't we give it a try? I promise you, Heaven. Lumabas ka, Emil. You don't mean it. Nagpapakipot ka lang. Tansya ni Emil sa dalaga. You will never have this chance of a lifetime, Maureen. Walang papatol sa'yo. Napapikit ang dalaga at sinika pa rin pairalin ang kontrol sa sarili. I feel sorry sa sinumang babaeng pumapatol sa'yo, Emil. You good for nothing, SOB. You bitch! Hiyaw ng binatang nahinto ng abutin ni Maureen ang gunting sa tokador. Lalabas ka o hindi? Pagbabayaran mo to, Maureen. Tandaan mo yan. Nagpupuyos ang loob nitong paikang lumabas ng silid. Isinandal ng dalagang sarili sa pinto tuminga ng malalim. Bukas ay palalagyan niya ng bolt ang pinto. This is an old house at maliban sa doorknob ay walang inside bolt ang mga pinto ng bahay. Dahil dati hindi umiral ang masamang tao sa bahay na to. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.